Mag-aaral ngayon about prayer. Ano po? At yan po ay napakahalagang aspeto. Yan po ay isa sa pinakamahalagang aspeto sa ating buhay, mananampalataya. Ano? At yan po ay hindi dapat mawala sa isang Kristiyano. No? Kumbaga, ang mahalaga sa atin, kung tubig at hangin, parehong mahalaga. Huwag ho yung iwawala. Ano? Kumbaga sa atin, prayer at Bible reading, yan po ay parehong mahalaga. Kaya wag hong mawawala. Ano? So ngayon po, ang sabi po diyan, fervent means showing strong and sincere feeling or belief. Ano? Sabi po diyan, sincere, zealous, eager, earnest, dedicated, and devout. Yan po ang ibig sabihin. Nakuha ko po sa dictionary. At yan po ang ibig sabihin ng fervent prayer. Ano? So, ipinababatid lamang po sa atin ng topic nating ito na ang panalangin or our fervent prayer ay hindi lang basta yan word. Yan po ay merong ipinababatid sa atin. At isa po sa nag-agaw ng aking atensyon yung meaning nito yung sincere, zealous, dedicated, and devout. Ano po? Napakahalaga po na yan. Kayo po ay pag kayo hindi sincero sa ginagawa nyo sa isang bagay, kayo po ay aayaw. Pag hindi po kayo zealous sa isang bagay na inyong ginagawa, or dedicated sa isang bagay na inyong ginagawa, or devout sa isang bagay sa inyong pinaniniwalaan, kayo po ay aayaw. At alam niyo po ba ang panalangin ay hindi magaang bagay gawin? Opo. Kaya po, fervent prayer, ang sabi nga po dito ng talata, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang isa upang kayo magsigaling. Tingnan niyo po, meron kasing effect yung ating fervent prayer sa Diyos. Lalo na pag nakikita niya na ang iyong panalangin ay sincere, zealous, eager, earnest, dedicated, or devout. Ano po? Ang sabi po diyan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Ang sabi pa, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. General na naman po tayo bilang mananampalataya ng Diyos. Sa harapan po ng Diyos, wala po siyang ibang pinapakinggan kundi yung mga pinapagimbanal niya. Opo. Sa harapan po ng Diyos, wala na po siyang ibang pinapakinggan kundi yung anak niya. Yung nanampalataya sa John 1:12 na ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay sa kanyang pangalan. Yun po ang kumbaga po, ay yun pong anak ng Diyos, yun po yung kanyang pinapakinggan. At syempre, naandi dito na po yung taong matuwid, tayo po yun. Sa harapan po ng Diyos, tayo ay matuwid na. Pinapaging banal na tayo because of the Lord Jesus Christ na ating pinanampalatayanan. Ano? Ngayon, ang mangyayari dito, ang usapan dito ngayon ay yung maningas na panalangin. Ano? Dahil pag tayo nananalangin lang sa Panginoon na para bagang magustuhan lang, ay hindi ko alam kung kayo po ay sincere sa inyong pinananalangin talaga. Dahil ang Panginoon po hindi naman po siya bingi para tayo ay tugunin sa ating panalangin kung tayo talaga ay seryoso, zealous, eager. Ano? Ang Panginoon po ay hindi po bingi upang tayo po ay hindi tugunin sa ating mga panalangin. Ano? At alam niyo po ba, napakahalaga po na yung pagiging sincere natin sa pananalangin. Yung fervent prayer. Kaya nga sabi po dito, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin. Ano? General po yun sa atin, bilang tayo po'y mananampalataya ng Diyos, sa harapan po ng Diyos, tayo po yung kanyang tutugunin ng taong matuwid. Ano? Ang sabi nga po ng talata, si Elijah, sabi po ng talata, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin. Ano?
Diga ho? Ang sabi po ng verse 17, si Elijah or si Elias ay may pagkataong gaya rin naman natin. Pero bakit ganun katindi ang panalangin niya? Yung fervent. Dahil ang nilalaman pala yan, ang ibig sabihin yan ay sincere, zealous, eager, earnest, dedicated, and devout. Nananalangin ka nga, salawahan ka naman sa iyong ipinananalangin. Okay, tutugunin nga ng Panginoon, hindi. Diga ho? Kaya napakahalaga na yan. Una, ating makikita, number 1, pasok na po tayo diyan, the reason. The reason. Alam niyo po ba may dahilan ang Diyos kung bakit tayo po ay inuutusan niya na manalangin tayo na sincero? Yung fervent prayer. Ano ba yung reason? Ang sabi po ng verse 15, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipapatawad sa kanya. Tingnan niyo po, ang sabi po ng talata, makikita na po natin diyan, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ibig sabihin, una natin, under po na yan the reason to have power. Yan po yun. Tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, kinakailangan po natin manalangin ng sincero sa harapan ng Diyos upang tayo magkaroon ng kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Opo, yan po'y totoo. At yan po yung nakita, sabi po diyan ng talata, at ang panalangin ng pananampalataya, kaya napakahalaga ng pananampalataya sabi nga ng talata, for without faith, it is impossible to please Him, to please God. Oh, syempre, nananampalataya ka na ang iyong panalangin ay tutugunin ng Diyos dahil ang Diyos ay buhay. Ay, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan kanya ng kapangyarihan. At hindi naman talaga ikaw yung Diyos mismo na gumagawa sa iyong buhay. Yun ang iyong kapangyarihan. Hindi tayo, dahil wala naman tayo talagang kapangyarihan. Ang Diyos na gumagawa sa ating buhay, siya ang kikilos at tutugon doon sa iyong mga panalangin. Ano? Kaya wala akong imposible sa panalangin. Wala pong imposible sa panalangin. Ano? So, sabi po yan, the reason, sabi nga ng verse 17, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin. Yun po yung ini-highlight. Bakit? Dahil baka akala natin sa pagiging espiritualidad mo, hindi. Ang Diyos ang kumikilos talaga. Hindi dahil natin, hindi dahil ng ating pagiging spiritual, kundi ang Diyos na kumikilos sa ating buhay sa pamamagitan lang tayo po ay nagde-depend or dumedepende sa Kanya. Oh, bakit ba tayo inuutusan ng Panginoon na lumapit sa Kanya? Tayo po ba'y kailangan pa ng Diyos? Yun bang ating sabi nga ng Panginoon, di na natin kailangan lumapit sa Diyos. Alam na ng Diyos bago pa ibukan ng ating bibig. Pero bakit kinakailangan na, or inuutusan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya? Dahil, pagpapakita lamang yun na ikaw ay dependent sa Diyos. Opo. Kaya ang sabi po diyan ng talata, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Ari po yung 3.5 years na hindi umulan. Ano? At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 18, at muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Tingnan niyo po, kaya napakahalaga po ng sinserong panalangin, yung reason na yan, yung dahilan na yan, upang tayo magkaroon ng kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. No? Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng pananalangin, lalo na yung sinserong panalangin. Seryosohin natin ang ating pananalangin. Dahil sa ating lakas, kaya tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod. Hindi po dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating sariling diskarte, hindi dahil sa ating talino, hindi dahil sa ating kayamanan, kundi dahil lang Diyos din mismo na kumikilos sa iyo at sa aking buhay. Ano po?
Hindi dahil natin, kundi dahil ng Diyos na kumikilos sa iyo at sa akin. Ano? Kaya ang sabi po dyan ng talata, si Elias, tandaan po natin, or si Elijah, Elijah was a man subject to like passions as we are. Ano? Yan po yung sabi. Katulad din siya natin, wala tayong pagkakaiba sa kanya, siya'y may buto at laman din. Ano? Siya'y nakain din, siya'y inaantok din, siya'y napapagod din, siya ay may problema din. Ano? Pero siya'y nanalangin ng maningas sa Panginoon, siya'y tinutugon ng Panginoon. No? Una, to have power. At alam naman po natin si Elijah. Ano? Singit ko lang nagsumingit sa aking isipan or naalala ko. Nung si Elijah po ay hinamon ang apat na raang propeta ni Baal. 450 yata yung hindi nagkakamali. At si Elijah lang mag-isa, di po ba? So naggilit na, nagtatatalo na doon, walang nangyari sa kanila. Pero kay Elijah, nung siya'y tumawag sa Panginoon, tinugon siya ng Panginoon. So makikita natin yung kapangyarihan doon ng Diyos na gumagawa sa buhay ni Elijah. At maaaring maging mangyari sa iyo at sa akin yung bagay na yon kung tayo po ay depende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ano? Walang imposible sa Diyos. Sa atin, ang daming limitado tayo eh. Ano? So, sa Diyos, hindi po yan, wala pong imposible sa Diyos. Ano? To have, ang sabi po ng talata, to have power. Ano? Ang sabi po ng verse 14, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Tingnan niyo po, hindi naman lahat ng matatanda ay spiritual, pero ang malamang tinuturo dito ay ang ating pastor. Di ba? At bakit yun ang sinasabi? Dahil kung ang pastor talaga ay suko ang buhay sa Diyos, ano? At ang buhay ay dedicated sa Panginoon, merong kapangyarihan ang kanyang buhay. Hindi lamang dito matatanda, maging sa iyo at sa akin, pwedeng mangyari yun kung tayo po talaga'y suko sa Panginoon. May kapangyarihan ang ating buhay. Kaya mga minamahal, ang ating buhay ay dapat tayo laging nakadepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating kung ano-anong ginagawa, kundi dahil din ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Dahil sabi nga ng talata, for without Him, we can do nothing. Ano? For without Him, we can do nothing. Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating diskarte or, wala po tayong kakayanan. Ano? Kung ating pong titingnan ng ating sarili, tingnan mo na lang sarili mo at bulayin mo. Napakalimitado. Ano? Napakalimitado ng ating sarili. Yung lakas natin, sabi nga, kaninang umaga ako naglangoy, ang bilis ko mapagod. Samantalang nung ako'y bata-bata pa. Sabi, hindi po, nung ako po ay talagang ako naglalangoy ng malayo-layo nung kami nag-basketball, talagang ako na agad pagod na agad. Pero makikita natin doon na talagang tayo ay limitado. Ano? Pero ang Panginoon, He is immutable God. Siya'y hindi nagbabago. Yung kanyang karunungan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang karilagan, kabanalan, lahat ng aspeto ng kanyang kadyos ay hindi nagbabago. Ano? Kaya sa kanya tayo lagi humilig. Sa kanya tayo lagi lumapit. Dahil tayo ay bibigyan niya ng kapangyarihan, lalo na sa ating buhay, yung ating sarili. Ano? Sino dito ang hindi lagi napapagtagumpay ng kanyang lumang pagkatao? Sino dito yung kanyang bagong pagkatao lagi ang namamayagpag? Tunay ba yan sa inyo? Hindi yan tunay. Laging ang lumang pagkatao natin ay sumisingit sa atin upang tayo ay ilayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? Yan ay totoo. At yan nangyayari sa bawat isa po sa atin.
Kaya kinakailangan natin ng kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi naman tayo, kung ating sariling ating titingnan, ay matagal na. Pero salamat sa Panginoon, yung kanyang biyaya ay sumasagana doon sa mga taong lumalapit ng sincero at suko ang buhay sa Panginoon. Pandalawa po, under po na yan, the reason to have power, pandalwa, to have patience. Ang sabi po ng verse 7, punta po tayo sa verse 7. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Mga minamahal, ang pagbabalik po ng Panginoon na hindi po natin alam. Pero ako po'y naniniwala kung paanong sinabi ni Pablo na malapit na, ay lalo na ngayon. Kaya po tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis. Tingnan niyo po, kayo ba pag nagtanim ay aani na agad kayo? Hindi pa. Ayun po'y aalagaan pa ninyo. At bago pa ho yung bumunga, ay maraming proseso. Nandiyan pong pagsibol na yan, ay matutuwa na kayo. Tapos pag sumibol na may dahon na, may mga uod. Kakainin yung dahon, aalisin nyo naman, aalagaan nyo. Meron kayong, may proseso yung bago magbunga at marami. Ganon din po tayo. Bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, intayin po natin siyang may pagtitiis. Meron ba tayong pagtitiisan? Marami. Una, sarili natin. Pagtitiisan natin yan. Kaya nga sabi, Jesus come quickly. Maranatha. Dahil kung kayo po talaga ay tunay ng ligtas, kung tayo po ay tunay na ligtas, kung tayo po ay tunay na mananampalataya ng Diyos, kayo hirap. Dahil meron po yung labanan. May labanan pong nagaganap sa isang mananampalataya ng Diyos. Ay ngayon, kung ikaw ay walang labanang nangyayari sa iyong buhay, ay hindi ko alam, Kristiyano. Hindi ko alam. May labanan. Sarili mo. Meron tayong iba't ibang problema na pinagdadaanan. Ako may problema. Kayo may problema din. Siyempre, lahat tayo merong problema. At yan ay ating pagtitiisan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Opo. Nadi-discourage kayo, meron tayong pagtitiisan. Sabi nga dito ng talata, verse 11, verse 10 muna tayo, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis ang mga kapatid, ang mga propeta. Matindi po ang pinagtiisan ng mga unang mananampalataya ho natin dati para tayo po ay abutin ng ebanghelyo ngayon. Matindi po ang pinagtiisan nila. Kung kayo po ay aaralin ninyo ang church history, yung ating pinanggalingan, church history talaga, ay kayo ay manliliit sa mga mananampalataya noon. Kaya meron tayong pagtitisan. Hindi yung pag ikay naging Kristiyano, ako'y Kristiyano na, ako'y sa Diyos na, ay hayahay na ang buhay. Hindi ho ganun. Lalo ninyong makikita ang nature ng sanlibutan pag kayo ay naging mananampalatayanan ng Diyos, na mas mahirap nung kayo naging Kristiyano kaysa nung hindi pa kayo mananampalataya. Bakit? Ay hindi na kayo sa mundo eh. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. And be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Ngayon, kung tayo po ay mananampalataya na ng Diyos at gusto mo yung bagay na yung ginagawa, pero kay mananampalataya na, may battle. May labanan. Hindi ko alam kung ikaw ay mananampalataya na ng Diyos kung walang nangyayaring labanan sa iyong buhay. Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos at nakakaranas ka ng persecution sa pamilya mo, pagtiisan mo. Mabuting bagay yan.
Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos at ikaw ay Kristiyano sa iyong kumpanya at ikaw ay merong nararanasang mga alam na natin, pagtisan mo. Oh. At yan ay, sabi nga ng talata, tayo ay nakakaranas ng hirap ni Kristo na naranasan niya sa lupa. Ano? Sabi po dyan, to have patience. No? Minsan kasi tayo naiinip eh. Alam niyo po yun? Alam niyo po, ang pananalangin po, ay hindi madaling bagay. Minsan tayo nakakatulog na. Ang amen, umaga na. Di po ba? Ang amen ay umaga na. Amen. Ano? Hindi madaling bagay yan. At yung battle na din. Battle po yan. Ang sabi nga dito ng talata, kunan ninyong halimbawa, verse 8 muna pala. Basahin ko muna to. Mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Mga mananampalataya. Ang sabi, mangagtiis nga kayo, mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Yun dapat ang ating gawin puhunan. Kailan kaya yung pagparito ng ating Panginoon? Kaya nga minsan ako nakakasabi, Panginoon, bumalik na po kayo. Ano? Pero salamat, sabi nga ni Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. Ngayon, kung ako'y mamubuhay pa dito sa lupa, ay ako'y maglilingkod sa Panginoon. At sabi nga ng talata, kung yun ang magiging kapakipanabang, ay maglilingkod ako sa Panginoon. Ano? Magtitiis ako. Alang-alang sa Panginoon, dahil ang Panginoon na may babalik na din. Ano? Sabi nga ng isang bulay, bakit ganun? Dahil ang langit, yun na walang hanggan yun eh. Yun namang ating pagtitiis dito, hanggang dito lang ito eh. At ito'y hindi, sabi nga, hindi may kukumpara sa kaluwalhati ang mahahayag. Sa pagparito ng ating Panginoon. Yung hirap na nararanasan natin dito. Kaya sabi ko, yung mga mananampalataya, yung mga forefather natin na nauna, ay talaga sila yung nagdidiwang na doon. Pero salamat sa Panginoon, may verses siya at una, para tayo magkaroon ng kapangyarihan, pandalwa, under po nung the reason, upang magkaroon tayo upang tayo po'y makapagtiis. Sabi nga ng talata, mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong verse 10 na po tayo. Kunan ninyong halimbawa ang pagbabata at pagtitiis ng mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapalad ang pagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Ano? So yung bang pagtitiis ni Job at yung nararanasan yung pagtitiis ngayon ay katulad ng kay Job? No? Ay walang itutumbas yung yung naranasan ni Job na pagtitiis sa ating tinitiis ngayon. Init? Mainit nga. Ano? So, pero pagka lumamig na, may aircon na, ayos na uli. Pero yung kay Job, talaga namang, namatay na 10 anak, sabay-sabay. Sabi nga ni Pastor, nung namatay yung si Shikaina, ang bigat. Isa pa yun. Lalo na kung 10, sabay-sabay. At ito pa yung matindi, malalaki na. Inalis sa kanya. Talagang napamahal na sa kanya. Nawala yung kanyang mga hayupan. Maraming hayop si Job na alaga. Mapakahayop na yun, marami. Maraming hayop. May tupa, may baka, may kamelyo, may asno. Napakarami yun. 7,000, 3,000, 1,000, at 500 ang magkutuong na baka. Yan, yung nabasa ko doon. Kaya maraming hayop si Job. Kaya kung tayo po ay naaaba sa ating sarili dahil meron tayong pagtitiis na nararanasan, ay bumalik tayo sa Ama ng ating pananampalataya. At ito po ang Panginoong Jesucristo kung paano siya nagtiis sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang pinakamatindi. So, patient. Napakahalaga po ng patient. At yan ay akin din hong ipinapanalangin. Patient. May pagtitiis. Dahil tayo, likas kasi ang nature talaga natin bilang isang tao, kapag tayo ay nahihirapan, parang tayo hindi na makapagtiis.
Yung ba? Yan ang nature ng tao eh. Nature, ang gusto lagi natin ay yung kumbaga, placid, yung wala lang, ayos lang, walang problema, easy go lucky, yan ang gusto ng tao. Pero hindi naman, tayo po ay nakadesinyo sadya na mayroong pagtitiisan dahil tayo ay mga buhay. At lalo na kung tayo ay buhay, spiritual. Buhay na ho ba tayo spiritual? Yan, So, kung yun ng mga hindi mananampalataya, nagtitiis sa walang kapararakan, ay tayo meron kapararakan yung ating iniintay, ang Panginoon. Sapagkat, sabi ng verse 8, sapagkat ang pagparito ng ating Panginoon ay malapit na. Wow, kailan kaya yon? Pero malapit na, sabi ng talata. Malapit na siyang bumalik. Kaya nga kinanta na isang worker, darating na siya. Si Jesus na ating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. So napakasarap na tayo po ay naghihintay ng may pagtitiis, may patient. Kaya mga minamahal, tayo po ay magpatuloy. Patuloy ho tayo. Dahil hanggang dito lang naman yung ating nararanasan. Hanggang dito lang yan. Sabi nga, nung ako'y bata pa, binubulay ko dahil yung amin pong bahay ay merong maliit na bintana. Pero may mga malalaki naman bintana. Yung bintana yun ay palaging nakabukas. Tinitingnan ko ang ulap. Ang daming nadaang ulap. Sabi, kailan kaya to? Bata pa ako. Kailan kaya to matatapos? Ay bagyuhan, lakas ng ulam, malakas ang hangin. Yung mga bata, pag bata kayo, nagtatanong kayo. Parang ang tagal bilang ikay bata, naiinip ka, gusto mo na maglaro, ang dami mo nang. Pero yun po ay may katapusan. 3 araw, nawawala na, at payapa na uli. Alam niyo po ang problema nating nararanasan? Meron niyang katapusan. Gusto mong matapos na? Gusto mong matapos na? Ipanalangin mo sa Panginoon. Yun? Sabi? Ipanalangin natin sa Panginoon ang ating mga problema. Kaya, fervent prayer. At dapat tayo sincere or zealous sa ating ipinapanalangin sa Panginoon. Kaya, una, the reason to have power, to have patience. So, tayo po yung maghintay. Kung yung panalangin mo hindi pa tinutugon ng Panginoon, manalangin pa rin. Tutugunin niya ng Panginoon. Di kung hindi tinugon at ikay lumisan at kinuha ka na ng Panginoon, answered prayer. Yan ang pinakamagandang answered prayer. Kaya mga minamahal ay huwag kayong maaba sa ating buhay. So tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesus nga namatay para sa kanyang kaaway, ay tayo'y kanyang kaaway, tayo'y makasalanan. At aayaw natin sa kanya kung hindi pa siya ang humanap sa atin eh. Yun yung sabi ng talata, hindi kayo ang humanap, ako ang humanap sa inyo. Di kayo, sino kayo dito yung lumapit talaga sa simbahan? Tayo ngay patakbo-takbo pa pag may nagbibigay ng tracts. Inyong bulayin, yung inyong dating nung kayo hindi pa mananampalataya at nung kayo ay inaakay. Ang dami na, ilang taon na binabible studies sa'yo, biyaya ng Panginoon at tumugon at pinili ka din upang maligtas. Pero yung kayo magkukusa, ako hiligtas na, ako sisimba na. Gayon? Wala. Wala akong ganun. Biyaya ng Panginoon, tayo po'y kinilos ng Panginoon. To have patience. Number 3, the reason, bakit kinakailangan nating maging mapanalanginin? To have parallel with one another. Mga minamahal, tayo po ay isang katawan dito. Ang sabi po ng talata sa verse 16, mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Sabi pa, at ipanalangin ng isa't isa ang iba. Ipanalangin ng isa't isa ang iba. Ay kayo ho ay aking ipinapanalangin, bagaman ho pagkapanalangin ko sa inyo nakakatulog na. Walang patient. So kayo ho ay aking ipinapanalangin, ay kayo kayo nananalangin sa inyong mga kapatiran. Ayun yung sabi ng talata eh. To have parallel
with one another. Pag sinabi pong parallel, kinuha ko na din ho yung meaning niyan, means align or in line. Bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos dito, hindi po tayo iba. Hindi po tayo magkakaiba. We have one spirit. Mga minamahal. Tayo po ay lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, verse 16, mangagpahayagan nga kayo kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng taong matuwid. So, ang kinuha po nating katotohanan doon, to have parallel with one another. Ano? Ipanalangin natin ang isa't isa. Tayo po ay isang katawan. Ang sabi nga ng talata sa Galatia, tingnan niyo po, Galatians chapter 5, verse 22. Galatians 5:22, ang sabi po dito ng talata, to 26. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. So kung tayo po ay merong Spirit of God na nagdedwell sa ating buhay, dapat ang Espiritu mo na galing sa Diyos at ang Espiritu ko na galing sa Diyos ay magkapareho. Kaya we have parallel with one another. Ano pang sabi po ng talata? Verse 26. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahihan sa isa't isa, mangag-iinggitan sa isa't isa. Ano? So dahil meron tayong fruit of the Holy Spirit, mga minamahal, meron po tayong bunga ng banal na Espiritu. At ang bunga ng banal na Espiritu, ito ay positibo. Ano? Basahin po ninyo. Ano pang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 1 to 6? Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, sabi po dito, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Bilang mananampalataya, tayo po ay lumakad ng nararapat sa inyo sa pagkatawag sa atin. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So, ang pagkatawag na itinawag po sa atin, ang sabi po ng talata, ay mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Verse 2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na batahan kayo sa pag-ibig. Napagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kaya ang sabi po dyan, the reason bakit tayo ipinapanalangin ng Panginoon, inuutusan ng Panginoon na manalangin to have power, to have patience, and to have parallel with one another. Kaya mga minamahal, tayo po ay magsipanalangin palagi. Sabi nga ng Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing. Sa chapter 5 po yun, verse 17 ata po yun, hindi po ako nagkakamali. Pray without ceasing. Bakit po? Anong dahilan? Ito lang po yung nakita kong ilang reason na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon sa mga talatang yan. Kaya ang sabi po dito ng talata, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na batahan kayo sa pag-ibig. Napagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa
sa Espiritu sa tali ng kapayapaan na may isang katawan. Yan po yung sabi. At isang Espiritu. Ano po? Mga minamahal, meron po tayong one Spirit na tinanggap sa Panginoon. Ano? At yan ay ang banal na Espiritu na tumatahan sa atin pong mga buhay. Ano? So, we have one body. Tayo po ay isang katawan. Ano? Tayo po ay isang katawan ni Kristo. Ano? Siya ang ulo, tayo po ang katawan. Ano? At meron tayong iba't ibang gamit, pagkakagamit. Ano? Huwag po nating ipagkumpara, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Iba-iba po tayo ng pagkakagamit ng Panginoon. Pero tayo ay iisang katawan ni Kristo. Kaya, kinakailangan nating maging mapanalanginin upang ang banal na Espiritu ay bigyan tayo ng kapangyarihan, tapos bigyan tayo ng patient, at bigyan tayo ng, or to have parallel with one another. No? Mga minamahal, yan po yung sabi ng Biblia. No? At letter D, na akin pong nakita dito sa verse 13 ng James chapter 5, verse 13. Sabi po dito ng talata, nagbabata baga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. Makikita din natin diyan, pag ikaw ay mapanalanginin, ikaw ay yung praising God. Opo. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Yan yung reason why, bakit tayo inuutusan ng Panginoon na laging manalangin, lumapit sa Kanya sa pananalangin upang tayo po ay magpuri sa Panginoon. Opo. Kaya napakahalaga po na yan. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Huwag niyo pong mamaliiting bagay ang pananalangin. Oo. Sabi ko nga, pagka kami naalis, kung walang panalangin ay sa dami ng makakasalumuha mo sa daan, na hindi man, aywan ko kung sabi ko nga ito, minsan ako napapaisip, ito siguro mga ito, nagbayad lang ng lisensya. Isip ko na lang, bakit? Ay, alam naman na nandun ka na sa box, sa yellow. Ay, di dapat ikaw ng priority. Abay, overtake ka pa rin eh. Kaya, kung walang pag-iingat ang Panginoon sa atin, naku po. Kaya lagi tayong dapat ay humingi ng awa at ng biyaya sa Panginoon. Ay, sino ka ditong hindi naalis ng bahay, laging nakaperme? Meron ka ho ditong laging nakaperme sa bahay, yung hindi naalis? Di ka ho? Lahat naman tayo umaalis eh. Di ho ba? At yung pag-iingat ng Panginoon ay palagi pong nasa sa atin. You know? Sabi ko nga, may nabalita din eh, nasunog yung truck na kuryente. Wag ako tumingin masyado sa akin. Sumabit yung truck, tinaas daw yung likod, sumabit yung truck, na kuryente yung driver, ay hinigit ng pahinante yun. Sunog din ang pahinante, na kuryente rin. Kaya, biruin nyo yun. Hindi naman nila alam ay taga-Cavite pa raw yun. So yung truck, yung driver, ay biruin yun, hindi naman nila alam na sila mamamatay na doon. Pero salamat, tayo po ay nag-outing, sa mga nag-outing, at dumating tayo ng buo, yung daan doon ay, praise the Lord, Amen. Biyaya po, kaya magpasalamat tayo palagi sa Panginoon. Yung pagpuri sa Panginoon, sabi nga, hindi yan, ayan ay magandang gawi. Yung kayo laging nagpapasalamat sa Panginoon. Napakagandang gawin na yan. Kaya lalo na pagka kayo pinagpapala, lalo na kayo magpasalamat. Ayun nga kayo hindi pinagpapala. Yung nga kayo ay hindi pa tinutugon sa Panginoon kayo nagpapasalamat na, di lalo na. So, may hulit wala, magpasalamat. Okay, so kaya tayo po ay laging magpasalamat sa Panginoon. Magandang bagay or magandang gawain yung pagpapasalamat sa Panginoon. So, yan po. The reason, yan po yung ilan lang sa akin nakita. At kung inyo yung bubulayin, ay marami pa kayong makikita diyan. So, the reason, to have power, to have patience, to have parallel with one another, and to yung praising God. Number 2. The reason. Number 2, the resolution.
Ano? Pag sinabi resolution, a firm decision to do or not to do something. Oh. Ano yung ating resolution na gagawin? Ang sabi nga, a firm decision to do or not to do something, the quality of being determined. Ay ang utos ng Panginoon tayong manalangin. Ikaw ba ay determined? Ikaw ba ay desidido? Ikaw ba ay firm ba ang iyong desisyon na ikaw ay laging mananalangin? Hey, mga minamahal, kaya po isa sa aking pong blessing sa akin yung ating pong pastor. Ay ako kasama na yan. Kahit meron sa ibang bahay, talagang kagabi po, may nagtanong kay madam, si pastor, kaninang umaga pala, si pastor Gay gising na, ay nananalangin pa po. Ano? Kamusta yung ating yung ating resolution na ginagawa pagdating sa pananalangin? Tayo po ba talaga ay firm? O pagka may maraming tao lang, mapanalanginin? O Panginoon. Ay kamusta po tayo pag sa ating personal na devotion sa Panginoon? Apo. Dahil pag wala kang conviction sa iyong hindi ka na tumitibay siya dyan sa iyong paniniwalang yan, hindi ka magkakaroon ng firm decision dyan. Kahit sa anong bagay, pag wala kang conviction, ikaw ay jellyfish. Yung walang buto, kung ano na lang ang masabi sa iyo, paniwala ka na. Kung ano na lang ang maibigan mo, gagawin mo, nasala naman sa Biblia. Kaya tayo po'y magkaroon ng firm decision to do something, lalo na sa pagdating sa pananalangin, pag-usapang pananalangin. Opo, napakahalaga po na yan. No? Napakahalaga po yung, lalo na yung sinaunang matatanda, napakahalaga yung palabra de honor Pag ikay may nasabi ko na to. Alam niyo ba may talata sa Biblia, yun ang tumatak sa akin, pag ikaw ay nanata ng isang panata sa Panginoon, wag mong kalilimutang hindi tuparin yan sa Panginoon. Dahil pag hindi mo yan tinupad, ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Ano? Kaya kung kayo po ay mananata, lalo na sa pananalangin, ay talagang atin pong desidido dapat tayo. Resolve dapat tayo. Dapat tayo ay determined. Dapat tayo firm. Dahil tama yun Doon nga sa mali natin ginagawa, ay tayo matigas, di lalo na doon sa tama. Ano? Dapat tayo firm ang ating paniniwala. Ano yung resolution natin? Naman nga, parang New Year's resolution lang Hindi naman nangyayari. Hindi ka, maraming nagsasabi, New Year's resolution, hindi na mag-iinom ng isang bote. Isang kahuna. New Year's resolution ho yun. Ano ang ating resolution? Ay di, pray. Yun. Letter A, pray. Ang sabi nga dito ng talata, verse 13 and 14, nagbabata ba ang sino mo sa inyo? Meron ba kayong nararanasang kabigatan? Ano ba ang resolution nating ipinangako sa Panginoon? Tayo mananalangin. Manalangin tayo. Opo. Ay sabi nga, a firm decision to do or not to do something. Dalawang bagay yon. Ano ang iyong desisyon? Ikaw ba'y mananalangin o hindi mananalangin? Ay ang ating pinag-aaralan, fervent prayer. Sincere, zealous, eager, earnest, dedicated, and devout. Ay tayo po'y bilang mananampalataya ng Diyos, inuutusan tayo ng Panginoon na tayo po ay manalangin. Utos po yan ng Panginoon. Utos po yan ng Panginoon. Hindi po yan utos ni pastor, utos ng mga worker, utos ng kung sino-sino. Yan po ay utos ng Panginoon. Manalangin. Kaya nga sabi na nagagawa, malaki, ang sabi nga dito ng talata, verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin.
Kaya tayo po yung manalangin. Napakahalaga po na yan. The resolution, una ay pray. Pandalwa, na nakita ko din po diyan, verse 17 to 18, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Makikita natin po diyan yung perpetuate. Diga? Ano pong ibig sabihin ng perpetuate? To keep alive. Napakahalaga pala pag kayo mananalangin, hindi tulog. Diga ho? Ano nga? Bakit ka kayo mananalangin? Sino ka inyong kakausapin? Tulog ba yung ating kakausapin? Diga ho? At ako po guilty diyan. Hindi lamang naman kayong, ako'y guilty. Bakit? Ako'y pinsa pag nananalangin, ay tuloy na ang bangi. Kahit basa ang bunot. Ano? Ang sabi nga diyan, to keep alive, to keep going. Ano? Hindi madaling manalangin. Ano? O sino dito talaga ang ising-isi sa kanyang pananalangin? O naku po, gumaling na, sabi ni Kuya Raywell. To keep alive, to keep going, keep existence. Tingnan nyo, talagang alive, going, nagpapatuloy ang panalangin, exist. Nandidiyan ka? Kaya kayo nahihiya sa Panginoon. Panginoon, minsan ho na ako nakakatulog na sa panalangin. Hindi na kayo nakakausap ng matino. Ano? Minsan pag nananalangin na kahit gising ka pa na iba ang pihit. Ay. Naranasan ho ba ninyo yun? Pag kayo mananalangin, meron kayong sinasabi, pero iba na yung sinasabi ninyo. Oh, ay kamusta na kaya yung aking doon? Ako'y nananalangin sa Panginoon. Marami kayong anak yun. Pambira, no? Kaya, ang pananalangin po ay hindi po madali. Ano? Kaya tayo po inuutosan ng Panginoon, tayo po yung manalangin. Ano po sabi? Keep alive, keep going, keep in existence, preserve, conserve, sustain, maintain, and continue. Ano? Perpetuate. Ano? Kaya sabi po dito ng talata, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin at siya'y nanalangin ng buong ningas. Yun po yung aking kinuha, yung buong ningas. Ang sabi po diyan, Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly. Ano? Siguro kung ang panalangin ni Elias diyan ay patulog-tulog, ay hindi ko alam kung tutugunin ng Panginoon. Di ka ho? Pero, ang sabi, nanalangin siya ng buong ningas. At alam niyo po ba, ako naniniwala, napakalaki ng bahagi ng prayer, kaya nagkakaganito ang ating iglesia. Dahil ang atin pong tagapanguna ay mapanalanginin. Opo. Dahil ako naman bilang ako po ay manggagawa ng Panginoon at ako laging kasama ng ating pong pastor sa mga gawain, sa ibang gawain. Iba eh. Bakit? Ay basa ko rin naman yung ako naman po bumabasa rin ng tao at basa ko rin naman yung manggagawa. Kung ano yung kanyang buhay, nasusubaybayan ko rin naman. At ang isa sa nagkukulang sa kanilang mga buhay, malamang-lamang ay panalangin. Opo. Kaya salamat po sa ating pong pastor na patuloy na nananalangin. Kaya nagkakaganto ang gawain. Bagaman tayo po ay ginagamit ng Panginoong instrumento sa pagbibigay, at dapat po yun. Pero, ang Panginoon po talaga'y dinidinig ang panalangin ng kanyang mga anak. Ano? So, isa sa instrumento na ginagamit ng Panginoon, hindi lang iyon, isa sa instrumento ay ang pananalangin. Ano? So, kaya napakahalaga nun. Ano? Perpetuate, alive. Pag tayo mananalangin, dapat tayo po ay alive. Alive forevermore. Ano? So, Panginoon, patawad po sa aking mga pagkukulang pag ako'y nananalangin. Ano? Lalo na pag midnight, ay talaga namang ang haba nung kanino yung prayer dumabang. Talaga namang, alive na alive, basbasa ng pananalangin.
Kaya ho, tayo po ay mayroong patient dapat. May patient. Ang dami nito. Sabi nga, binapanalangin. Perpetuate. Kaya napakahalaga dyan. Ano yung ating resolution? The resolution, pray, hindi lamang manalangin. Bakit tayo nananalangin? Wala lang. Yung, sabi nga dito, keep existence. Keep alive. Keep going. Maintain. Na pag tayo mananalangin, ay dapat tayo ay huwag nawawala sa huwisyo. Wala na sa huwisyo. Hindi ho yung madali. Kaya nga ho, nandidin yan sa Bible eh. Tinuturo ng Biblia, nakakawala yan ng huwisyo. Kaya ho, tayo ho'y manalangin ng buong ningas. Sabi ho ng talata. And under po nung, the resolution, under po nun yun, yung persistence. Perpetuate, pray, perpetuate. Yung letter C, persistence. Ang sabi po dito, the quality that allows someone to continue doing something or trying to do something even though it is difficult or opposed by other. Ito yung nagiging problema pag tayo nananalangin at hindi tayo tinugundo sa ating pinananalangin. Minsan tayo tinatamad ng manalangin eh. Di ba? Pag tayo hindi tinugon sa ating panalangin, minsan tayo parang tinatamad ng manalangin eh. Yan ang kalaban ng mga nananalangin. Pagka hindi tinugon, pambihirang yan, nakakatamad ng manalangin. Kaya nga sabi po dito ng talata, verse 13, nagbabata baga ang sino man sa inyo? Siya'y manalangin. Yun yung sabi ng talata. Nagbabata baga ang sino man sa inyo? Mas lalo po tayong manalangin. Mas lalo po tayong humingi ng kapangyarihan sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Hindi sa ating galing, hindi sa ating karunungan, kundi nanggagaling sa Panginoong Diyos. Huwag mong kakalabanin si Satanas o ang iyong sarili ng ikaw lamang. Hindi mo yung kaya. Kaya yan pagkasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil hindi ho biro. Minsan tayo ay pagka ang tagal na nating pinanalangin, ang tagal na nananalangin, Panginoon, ba't hindi mo pa rin ako tinutugon? Ayoko na. Ay saka sana tutugunin na sana eh. Yung tutugunin na sana eh ng Panginoon, isa na lang panalangin eh, umayaw ka na, wala. Not counted ang yung panalangin. Pero ang Panginoon naman po hindi ganon. Basta makita niya na ikaw talaga ay seryoso sa iyong ginagawa. Kaya nga sabi dito ng talata, verse 17, tandaan po natin, si Elias o si Elijah ay isang taong may pagkataong gaya rin naman natin. Si Elijah ba'y walang problema? Meron yan. Pero siya nanalangin ng buong ningas sa loob at hindi umulan ng 3 taon. Verse 18, at muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan. Napakahalaga po nun ng pananalangin. Kaya mga minamahal, ay dapat tayo po gawin po natin ito. Hindi na po naman kulang ang pangangaral ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Hindi na po kulang. Kung tutuusin, ay sobra-sobra na. Ang kailangan lamang po natin ay yung pag-a-apply ng ating mga naririnig. Dahil kung ating hanggang parinig lamang at labas sa kabilang tainga, wala pong mangyayari. Kahit ilang preaching, kahit ilang pangangaral ang ginagawa dito, at naririnig mo lang at labas sa kabilang tainga, walang mangyayari. Pero kung ikaw ay isang pangangaral lang, nung nangaral si Peter, naligtas ang may 3,000 kaluluwa. Bakit? Ay nanood sa puso eh. Pero kung ikaw, ay kahit ilang pangangaral, hindi naman sumusunod sa iyong puso, naririnig mo lang, labas sa kabilang tainga, walang mangyayari. So, yun po yung katotohanan. Kaya dapat ay tayo po ay mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at gawin natin yung salita ng Diyos na iniuutos niya sa atin na dapat nating gawin.
Una, the reason, the resolution, at panghuli, the reward. No? Meron pong reward. Ano po dito? God's answered prayer. Di kayo reward na yan? Kasi ditong nanalangin na tinugon ang panalangin. Ako, meron panalangin na tinugon. Ako, tuwan-tuwa. Si Romel, si Andrew, si Mary Baby. Kayong yung iba. Di ba may reward na? May reward na ang Panginoon. Yung kayo naligtas, reward na ng Panginoon eh. Aba, ay hindi pa kayo nanalangin, kayo naligtas na ng Panginoon. Ano? Aba, ay kayo magpasalamat sa Panginoon. Ano? The reward, ano? God's answers prayer. Si Elijah, nanalangin, balik tayo sa talata. Si Elijah nanalangin, nabong ningas, anong ginawa ng Panginoon? Na huwag uulan, tinugo ng Panginoon. Nanalangin ulit siya sa Panginoon, na umulan, tinugo ng Panginoon. Di kayo answered prayer yon? Di kayo reward yon? Para sa atin, tinugo ng Panginoon ang aking panalangin. Reward nyo sa akin. Ano? Kaya doon po sa aming mga bago, tayo po'y magpatuloy lamang. At ang Panginoon ay may gagawing maganda doon sa mga mananampalatayang nagpapatuloy sa Panginoon. Opo. The reward, ano? God's answers prayer. Ano? Kaya pagka kayo ay may tinutugong panalangin sa Panginoon, ay kayo po ay dapat hindi nawawala yung pagpapasalamat sa Panginoon. Ano? Dahil ang Panginoon po ay buhay sa inyo. At kita nyo po na ang Diyos talaga'y tumutugon ng inyong mga panalangin. No? The reward, God's answers prayer. Letter B, ito yung reward. God's acknowledge our prayer. Dahil kaya yan tinugon, in-acknowledge ng Panginoon yung prayer mo. Dahil hindi naman yan itutugon. Sabi nga ng talata, kundi pinapaghiwalay sa Isaiah, tinan nyo po. Meron pang talata, tinan niyo po, Isaiah. Nasaan nga Isaiah din, naubos na yata. Isaiah chapter 59. Verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang ano? Upang siya'y huwag. Yan. Diyon, sabi ng talata, upang siya'y huwag, ay in-acknowledge ng Panginoon ang panalangin mo, ay tinutugon ng Panginoon ang panalangin mo, ay magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay totoo sa kanyang sinasabi sa atin. Alam niyo ba yung yung tinutugon ng Panginoon ng inyong panalangin, yun ay manifestasyon na ang Panginoon ay totoo sa inyong buhay. Opo. At napakaraming panahon na ang Panginoon ay totoo sa aking buhay. Lalo na yung pang-araw-araw kung ako'y nabubuhay. Ang Panginoon ay tunay sa aking buhay. God's answers prayer, God's acknowledge our prayer. Ano? Ang sabi ng talata, marami ang magsasabi sa akin sa Panginoon, marami magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga gawang makapangyarihan? Verse 23, anong sabi? Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nangakikilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng panalangin ay ina-acknowledge ng Panginoon. Kinikilala ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nananalangin at tinutugon ang panalangin mo ng Panginoon, matuwa ka. Magpasalamat ka. Papurihan mo ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay totoo sa iyong buhay. Opo. Kaya po tayo po ay magpasalamat palagi sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay totoo sa iyong buhay. Yung ikay may kinakain pa araw-araw, magpasalamat ka. Sabi nga ni Romel, yung kanyang Bible study, pag may uod na. Pero kinakain pa rin nila. Yung ikaw ay, ang ulam lang hindi mo tipo, di ka? Ay magpasalamat. Opo. So, yung ikaw ay nanggaling sa sakit, may karamdaman ka, pero ikay buhay pa rin, magpasalamat ka sa Panginoon.
Dahil kung kung hindi ka nabuhay, wala ka nang nararamdaman. Ano? Pero kung ikay may karamdaman at buhay ka pa rin, magpasalamat ka sa Panginoon. Ano? And in every problem, there is a solution. Ano? Sa lahat ng problema, mayroong solusyon. At ang pinakasolusyon natin sa lahat ng ating problema ay ang Diyos. Ano? Kaya tayo lumapit sa Panginoon. Ano? So lumapit tayo sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Ano? Merong reward na ginagawa ang Panginoon sa mga taong nagtatapat ng totoo sa Kanya. Kaya nga pasalamat sa Panginoon, bagaman ako po ay ang daming kulang sa Panginoon, ang daming pagkukulang sa Panginoon, and yet God still answers my prayer. Salamat sa Diyos. Ano? Ang Diyos ay tapat sa aking buhay. Ano? So, ang Diyos ay tapat. Ano? So, the reward, God's answers prayer, God's acknowledge our prayer, and the last, God use you to become useful auxiliary of this church. Ano? Ano po yung ibig sabihin ng auxiliary? Alam niyo po yung ginagamit sa jeep? Yung katulong ng mulye. Pagka ang jeep ay kargahan, nilalagyan niya ng auxiliary. Para yung pong pinakang madre, pinakang mulye, ay hindi po sumuko. Tagadala din siya. Alam niyo po, pag ikaw tayo po yung mapanalanginin, Kristiyanong mapanalanginin, tayo nananalangin sa Panginoon, ikaw ay katulong ng iglesyang ito sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay na nandito sa iglesyang ito. Kailangan ng Diyos ng pera? Kailangan ng church ng building, ng lupa? Walang pera? Ay kung ikaw ay kagamit-gamit at nananalangin sa Panginoon, magagamit ka sa bagay na yan. Ano? Kung ikaw ay magaling sa ganito, sa paggagawa ng mga ilaw, titurani, kailangan ka. Ano? Kung kailangan ang magpinis, ang tatay seryo, ano? Pipinisan niya, pati ang iyong mukhang bako-bako. Ano? Tatay seryo, ano? Kung kailangan ng si Rene, nandyan, ano? Mag-ano yan. Ano? Sa mga meron tayong kanya-kanyang gamit. At doon tayo magpagamit. God's use you to become useful auxiliary of this church. No? Kaya sabi po dito ng talata, verse 19 and 20, tingnan nyo po, naisingit ko lang po dahil bilang tayo mananampalataya, atin pong isipin na tayo rin po merong kahinaan. Kaya kailangan po natin ng isa't isa. Ang sabi po dito ng talata, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ay ng lakad niya ay magliligtas sa isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ano? Alam niyo po ba mga minamahal? Tayo po bilang isang katawan, para tayo maging useful auxiliary of this church, dapat tayo tulong-tulong sa pagtataguyod ng iglesia. Lalo na po pag may kapatiran po tayong nanghihina, nawawala sa paglilingkod. Huwag mo namang sasabihan na buhay ka pa? Hindi po. Sabi nga po diyan, kung ikaw ay nasa, kung kayo, sabi ng talata, sa Galas, saan ba yun? Kung ikaw ay nasa espiritu, may talata yun Galatia 6:1. Yan. Salamat po sa ating mga theologian. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinahunan. No? Ako po, alam niyo po, napakahirap pong i-approach yung ganyang nasa backsliding period. Kahit anong alaw mo dyan, ay napakahirap. Ay di, pagpakitaan po natin ng fruit of the Holy Spirit. At alam niyo po, pag naramdaman nila yon, ang Diyos ang gagawa sa kanila para makapanumbalik sa Panginoon. Hindi ho tayo, tayo po ay may kahinaan din. Subject tayo sa kahinaan. Kaya wag mo sasabihin na,
Di ka? Kaya mga minamahal, kung meron tayong mananampalataya, be sensitive. Ano? Pero sa preaching, alam naman natin yun, general yun. Ano? Pero pagka ikaw naman, ikaw at ikaw, kaya mga minamahal, paganahin natin yung fruit of the Holy Spirit. Ano? We are His body. Tayo'y katawan ni Kristo. At tayo, bagaman tayo'y magkakaiba ng paggamit ng Panginoon, at di ang kakinagamit, yung isa doon ginagamit, tayo'y katawan ni Kristo. Kaya tayo merong parallel. Ano? God used you to become useful auxiliary of this church. Ano? So ikaw ay hindi ka na hindi ka na bubuhatin, ikaw ay nagbubuhat na rin. Ano? Nagbubuhat na rin dapat tayo. Bilang tayo po ay nakakilala sa Panginoon, member ng iglesyang ito, dapat tayo po ay nagbubuhat. Hindi tayo ang binubuhat. Kaya yun po ang ating napag-aralan, napakahalaga po ng fervent prayer. Mahalaga po yan. Ano? Dapat tayo po ay zealous, dedicated sa atin pong pananalangin sa Panginoon. Dahil ang pananalangin po ay hindi po magaang bagay. Hindi po ito madaling bagay, kaya tayo po ay maging sincere sa ating ginagawang ito. Ano? Dahil ang dyablo po'y tuso. Ano? Ngayon, saan tayo huhugot ng panlaban? Ano? Sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Ano? So yun po, the reason, the resolution, and the reward. No? So, tayo po'y mag-pray. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po. Salamat na kayo po'y may Biblia. Salamat na inyo pong binigay ito sa amin upang kami po ay maturuan at mapaalalahanan kung kami po ay nalilis